Kahapon po ay we already received the information na naglabas na ng red notice ang Interpol. Ang International Police or Interpol, pag naglabas po siya ng red notice, ibig sabihin po, warrant of arrest yan. Order of arrest yan at kino-coordinate nila yan. Naka-flag yan at naka-notify ang mga iba't ibang bansa na mayroon pong mutual or bilateral agreements with the Interpol pagdating po sa borderless operations of police enforcement ng mga warrant or mga law enforcement matters. No? So nagpalabas na po kahapon ng red notice ang Interpol. So kung Interpol na po ito, ibig sabihin walang ibang pinanggalingan ito kundi ang request ng pakialamero at bogus entity in as far as our country is concerned na ICC o International Criminal Court. No? So, bakit po bogus entity ito, ang ICC at ang kanyang warrant of arrest against kay Tatay Digong or former President Rodrigo Duterte is also bogus ab initio or from the very beginning bogus. Una sa lahat, hindi po tayo sakop ng ICC. We are not a treaty partner or a treaty member ng ICC since March 2019. Therefore, wala tayong legal and other treaty obligations sa loob ng ICC. Malinaw dapat yan at alam naman yan nila Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores. They know it kasi that is very basic. How can an entity na hindi sakop ang bansa natin, wala tayong tratado o kasunduan na umiiral, hindi tayo sakop at miyembro nito, ang makikialam para ipapaaresto ang ating former leader ng ating bansa. That is very elementary. Alam nila yan. Pero subalit dahil gusto nilang i-eliminate politically and physically, again, ulitin ko gustong-gusto na nila Marcos at nila Romualdez na mawala sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Politically, very alarming threat para sa kanila si Pangulong Rodrigo Duterte because he still enjoys a very huge popular support from the people. Ang political value, ang political support ng taong bayan kay former President Rodrigo Duterte is still phenomenal. No? Kita niyo naman sa Hong Kong kahapon, dinumog siya ng mga kababayan nating mga overseas Filipino workers at iba't ibang mga Filipinos na nananirahan na doon sa Hong Kong o nagtatrabaho sa Hong Kong. Kahit na si Tatay Digong ay almost 3 years na hindi na po Pangulo ng bansa. So pangalawa, maliban na bogus ab initio or void ab initio, from the very beginning, bogus po ang pangingialam at mga pang-iinsulto na ginagawa ng ICC sapagkat hindi niya tayo sakop. Hindi tayo isang bansa na nakagapos sa kamay ng dayuhan. Unang isang entity like ICC na hindi nga kinikilala ng mga malalaki at dambuhala at makapangyarihang mga bansa. That includes Estados Unidos. In fact, under the Trump administration right now, Nicolas Saison Banggis, sabi niya, baka kung ipilit nilang pag-aresto kay Tatay Digong, there will be civil war. That can be a possibility. Kaya nga mahigit 7,000 at baka umabot pa ng 10,000 pulis ang nakadeploy ngayon sa iba't ibang paliparan, no? Airport of entry sa Pilipinas and even port of entry sa Pilipinas. No? Dahil hindi nga nila makukuha si Tatay Digong kung ito ay mananatili sa Hong Kong at sa Macau o sa teritoryo ng China or even sa Russia. No? Dahil hindi nga ito nila sakop. At mahihirapan ang ICC, ang Interpol, na ipatupad ang kanilang mga gawain at hakbang sa pagsakmal at pagkuha kay Pangulong Rodrigo Duterte kung gagawin nila yan sa isang teritoryo na hindi sila kinikilala like ang Administrative Territorial Authority sa Hong Kong at sa Macau ay ang mainland China, yung Chinese government. No? Italianang Waray, hello ka Eric, good morning and please support Ipanaw Sambayanan watching from Milan and Maria Zadua. Ayan. Opo, Mikay and Miguel, no? Mayong aga ka, Eric. So, second point, hindi kinokumpirma, subalit kumakalat na. Sino nagpapa-leak nito? Sino po ang nagpapalabas ng impormasyon?
ang ating source points to Malacanang. Kahapon po, nag-leak na ito from Malacanang mismo. Ito nag-leak that indeed there is an ICC order of arrest issued against Pangulong Rodrigo Duterte as early as March 2 pa po. At ito ay itinimbre na sa Interpol na siyang idinudulog ng ICC ang mga arrest orders nila against state leaders and mga state personalities sa mga bansang gusto nilang sakupin o pakialaman ang internal na usapin tungkol sa pagpapaaresto sa mga krimen na kagaya nito. So March 2 pa po ang nakuha nating datos, mayroon na pong ICC order of arrest issued against former President Duterte. It appears now, mga kababayan, na hindi po sabay-sabay na ipapaaresto ng ICC o ng International Criminal Court si Pangulong Duterte, sina Senator Bato de la Rosa, and even sina former Chief of the Philippine National Police Albayalde at iba pa man na mga kinasuhan o inihabla noon ng grupo ng mga komunistang teroristang grupo at nila Trillanes sa ICC, no? So, okay, klaro. Una sa lahat, ini-establish po natin na illegal at bogus at isang pagtataksil ang ginagawang cooperation ni Marcos Jr. sa ICC. Bagamat sasabihin nila, hindi naman kami sa ICC nakikipag-cooperate. Sa Interpol kami nakikipag-cooperate. That is wrong. Because if a president and a leader of a nation, the head of government and the head of state, is in his right mind or in her right mind, pwede mong sabihin sa Interpol, sa pagkakataong ito, hindi kami makikipag-cooperate dyan, sapagkat ang ICC is a non-entity in our country. The International Criminal Court does not have any jurisdiction, authority, or any treaty mandate, as we don't have any treaty obligation to follow and cooperate as well. Sapagkat noong March 2019 pa po, wala na ang Pilipinas sa sakop ng International Criminal Court. Klaro tayo dyan. So that can be also a ground for Marcos Jr. kung mayroon po siyang bayag at paninindigan at mayroon siyang pagkilala sa tinatawag na tamang pamumuno sa indignidad at integridad ng ating bansa na hindi tayo tratuhin na parang basahan, utusan na pwede na lang itulak-tulakan ng isang dayuhang entity. We are not yet discussing the merit of the case, or we are not yet discussing if there are valid grounds doon sa inihahabla, isinusumbong nila Trillanes at ng mga komunistang grupong terorista na grupo ng karapatan kagaya ng CPP, NPA, NDF Piansador na ito na grupo at ng kanilang mga party list operatives at ng kanilang mga grupo ng abogado. And by the way, ang legal counsel ng ICC sa Pilipinas ay known CPP, NPA connected and at operative mismo ng Communist Party of the Philippines na si Attorney Cristina Conte. At siya po ay opisyal ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Ito po ang mga tagapagpatakas ng mga NPA, tagapagpiyansa, at ito po ang nag-aakto na facilitator bilang abogado ng ICC sa Pilipinas. So klarong-klaro kung kaninong interes, kaninong maniobra ang nagaganap na ito. Si Antonio Trillanes, si Ginoong Trillanes is also not very discreet sa kanyang pag-amin at sa kanyang pananalita that he is working as a consultant or as a facilitator or as a liaison, whatever the term may suit to define his role dito sa mga nagaganap na panghihimasok ng kabulastugan ng ICC. Si Trillanes pong linya dito sa Pilipinas. At siya din po ang Ambassador of Special Operations ni Marcos at ni Romualdez na pinupunduan nila para gumawa ng ganitong special operations against the Duterte political group. So klarong-klaro na ito po ay hindi makatarungan. This is not about the so-called justice o katarungan para doon sa mga napatay, nadamay o napaslang o napinsala at nagkaroon po ng mga damages sa inilunsad na war against drugs ng administrasyon sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte. It's not about them. It's all about a dirty political machinery na ginagamit ngayon upang i-demolish
i-paralyze, lumpuin at i-eliminate po ang Duterte brand of leadership at buong Duterte political camp will be put into crumble and collapse. Yun po talagang purpose kung bakit ito itinulak nila Marcos, because in the last 3 weeks of the campaign, nakikita po ng taong bayan at nararamdaman din ito nila Marcos at Romualdez na mukhang kakainin at lalamunin sila ng mga kandidato sa pagkasenador na iniindorso at tinutulungan ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. It all boils down to one thing: political special operations ito. Maruming laro ito sa politika nila Marcos at nila Romualdez. So klaro, hindi po valid, hindi po legal, instead bogus at illegal at mapang-abuso at mapanghimasok, pakialamero ang ginagawa ng ICC, International Criminal Court, na panghimasukan po ang pangloob na usapin ng ating proseso sa mga tinatawag nating judicial and legal system na umiiral sa ating bansa. In fact, sinasabi AJ Carmona and Elliot Lewis ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po siya tumatalikod sa kanyang pananagutan. LD Valmoria from New Jersey. Hindi siya tumatalikod, Merna Danielson, Rex Fernandez, sa kanyang pananagutan, kung mayroon man, sa inilunsad niyang programa na talagang nagpayanig sa buong bansa at nagpayanig lalo na sa mundo ng mga kriminal, durugista, kurakot at mga halang ang bituka ng mga kriminal na mamamatay tao, mga bank robbers, mga kidnap for ransom at lalo na po ang mga involved sa drug syndicate sa Pilipinas. Pero sabi niya, dito niyo ako kasuhan, dito niyo ako litisin, at dito ko haharapin ang hatol ng ating hukuman sa ating bansa. Pero sinabi niya na hindi naman ako natatakot sa ICC. In fact, ang kanyang mga hyperbolic statement, ang kanyang mga pangbirada na pahayag doon sa Senado, kayo sa harap nila Hontiveros at ng mga senador, at dito sa Tuadcom nila, ng grupo nila Barbers at nila Acop, nila Boy Benny Abante at nila Boy Contempt, Boy Tapang-Tapangan na ex-kalderong NPA Paduano, sabi niya, come on, bring on the ICC. At ako pa ang pupunta sa kanila. Those are statements na ipinapakita niya na hindi siya natatakot na harapin ang pananagutan sa war on drugs. But it does not change yung kanyang posisyon na sabi niya, litisin niyo ako, papanagutin niyo ako at ipagtatanggol ko din ang aking sarili dito sa sariling bansa ko. At wala akong pagkatakot na mabulok sa kulungan kung yan ang magiging hatol ng hukuman sa Pilipinas. Ayun. Sabi ni Rena Bahar, ang war on drugs, overall ang nakinabang taong bayan. Hindi ang mga Duterte family. Correct, Rena Bahar. Umar, Saro Makaraog. Okay. So, ano po ang mga epekto at implikasyon nito ng all-out mobilization na ginagawa ngayon ni Marcos at nila Romualdez, kapareho po ng kanilang ginawa noon against kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga ministro nito. Ginagamit muli ang tinatawag nating state terrorism. And the Philippine National Police right now is scandalously being utilized to implement a bogus, illegal, and interventionist mapanghimasok na uri ng pangingialam na mga order na ito ng ICC. Not even the Interpol has the authority to command over our Philippine National Police or to impose upon the government of Marcos kung matino at maayos po ang pag-iisip ng gobyernong Marcos na ito. Yun po ang punto natin. Kung ano man po ang mga kalabisan, pagmalabis, o mga naging kahinaan at magiging pananagutan ng Duterte government doon sa war against drugs niya, let it be put into public trial in an open, transparent court procedures sa Pilipinas. Hindi po sa dayuhang bansa. But bakit itinulak biglaan nila Marcos, Romualdez at nila Remulla ang ICC intervention? Upang makapaghugas kamay po sila sa kanilang pananagutan
sa kanilang layunin na ipa-eliminate physically and politically si Pangulong Rodrigo Duterte in the balance and equation of political landscape in the Philippines. Lalo na po na mukhang tagilid nga sila dito sa sentimiento ng mamamayan pagdating po sa kampanya sa pagkasenador. Overwhelming, baka lumusot nga ang siyam na kandidatong iniindorso at sinusuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte. So klarong-klaro that they want to eliminate Marcos Jr., Martin Romualdez, and Lisa Araneta Marcos, the evil triumvirate right now in the country, want to eliminate the Dutertes. Kaya nga isusulong na rin nila kasabay nito ang impeachment trial kay Sara Duterte by the end of March or first week of April or bago or pagkatapos ng Lenten season para at least mayroong 60 days or 75 days silang tinatarget na itulak ang marathon trial of impeachment hearing against kay Sara Duterte. So para mailunsad yan, kasabay dyan ang pag-eliminate na rin sa physical and political presence ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. So ibig sabihin po ang panghihimasok na illegal, bogus at wala sa lugar at isang paglabag sa integridad at dignidad ng ating bansa at sa ating soberanya, pinayagan ni Marcos sapagkat ito po ang tinatawag na Poncio Pilato decision. This is a Pontius Pilate decision. Alam naman natin kung anong kasaysayan sa Biblia ng pagkatao ni Poncio Pilato. He was, I think, the governor in the area of Nazareth during that time, the Roman governor assigned there sa area ng Nazareth, Jerusalem, kung saan po nandoon ang paglilitis at paghuli at pagpatay kay Ginoong Jesucristo. Pero dahil hindi siya naniniwala na ang pagpapatay o pagpapako sa krus kay Ginoong Jesucristo during that time ay makatarungan, subalit yun ang utos at kagustuhan ng emperador sa Roma at ng mga Pariseo, naghugas kamay siya at ipinatupad niyang desisyon upang mawala na si Jesus Christ sa panahon na yon. Ganito ang mga hakbangin at mga taktikang ginagawa ni Marcos Jr., ni Lisa at nila Romualdez, duwag na mga taktika, hugas kamay, meaning this is a Pontius Pilate type of operations na hugas kamay, iwas pusoy, iwas sisi, sapagkat ituturo nila, well, anong magagawa natin? ICC po ang nagpa-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte at ang nagpatupad at naghanap sa kanya at naghabol na siya'y aarestuhin ay ang Interpol. Kalokohan. All of this have been orchestrated already by them since last year pa nang pumunta at pumasok dito ng almost 18 days ang mga investigador at prosecutors ng ICC not as tourist but as ICC interventionist. Pakialamero nga sa ating bansa at doon pa po sa Midas Hotel nagtago with full security detail. Midas Hotel is by the way owned by the group of Saldico, Congressman Saldico. Okay, sabi ni Unix, tagbak, wala ba tayong gagawin pag-arestuhin si Tatay Digong? Sigurado tayong kikilos diyan ng taong bayan. Mag-aabang tayo diyan, Unix, no? Paghahandaan natin yan. But of course, we cannot discuss the details here sa ating vlog, sa ating live channel. Okay. So, isa itong hakbang ng hugas kamay. Karuwagan po ito sa bahagi ni Marcos na ito turn over niya ang dating Pangulo na minahal ng mamamayang Pilipino, naglingkod ng totoo at seryoso sa kapakanan at kabutihan ng mamamayan, nilabanan ang terorismo at ang droga at sindikato, inayos ang gobyerno at hinarap ang mga malalaking problema upang mapangalagaan ang kapayapaan, kapanatagan at stabilidad ng ating bansa at inayos po ang ilang mga problema sa loob ng gobyerno, lalo ng korupsyon at mga kahalintulad na problema sa burokrasya. And now, siya na nakagawa ng mga bagay like pinatigil niya ang tanimbala sa loob ng airport na mga 4 na taong bumibiktima sa mga turista at lokal man o mga dayuhang mga manlalakbay at mga pasaherong gumagamit ng mga airports, lalo na po dyan sa Manila at Naiya Airport. In 3 days time, tinapos niya ito. At yan po ay ngayon nanunumbalik muli. Tinapos po niya ang pamamayagpag ng mga drug lords, drug protectors, sindikato sa pulis,
at pati na po ang malalaking sindikato sa droga na wala po sila. Kung mayroon mang naiwan, sila po ay nagtatago sa lungga na parang mga daga. At hindi na po maramdaman ang drug operations nila sa Pilipinas sapagkat napakalaki po ng impact both sa mga drug addicts, sa mga drogista, sa kriminal at mga sindikatong nagtutulak ng droga. Yan ang kasalanan ni Rodrigo Duterte, Mr. Marcos, Mr. Romualdez, ang pag-ayos at pag-asikaso ng kapakanan, kaligtasan at kabutihan ng mga mamamayan, naging krimen yan, at papayagan yung ibebenta ang inyong kaluluwa upang tanggalin lamang siya sa kanyang pagiging very relevant and very significant figure sa larangan ng politika sa Pilipinas dahil nagkikriticize siya sa inyo at tinutulungan niya at pinaninindigan niya ang kanyang anak na inyong sinisira at winawasak dahil ito ang mga obstacle sa inyong kapangyarihan na manatili sa poder sa kagustuhan yung imonopolyo ang poder at pondo at kapangyarihan sa bayan? Oh, come on. Ito pa, mga kababayan, si Rodrigo Duterte po ay nagsisimbolo ng mga Pilipino. He may not be or he may not have been perfect as a president, pero siya po ay nanindigan para sa kabutihan, kapakanan, karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino. Nilabanan niya ng todo-todo ang CPP, NPA, NDF, hindi lang mga droga at sindikato. Kaya itong Poncio Pilato at duwag na desisyon nila Marcos, Lisa at Romualdez na ipasa ang operation nila sa pag-demolish, politically and physically eliminate si former President Rodrigo Duterte sa Pilipinas sa kamay ng ICC, nagpapakita po ito na ang nakikinabang at makikinabang po dito walang iba kung hindi ang CPP, NPA, NDF. Bakit? Unang-una, hindi po itinatanggi ng CPP, NPA, NDF ang kagustuhan nila na si Pangulong Duterte daw ay papanagutin nila. Papanagutin saan? Eh sila nga ang may pananagutan sa malawakang pagpatay, panununog, pangbobomba, pang-ambush sa mga sundalo at pulis, pagre-recruit sa kabataan at ang malawakang kaguluhan sa ating bayan for more than 50 years. Bakit si Pangulong Rodrigo Duterte ang mananagot at hindi ang CPP, NPA, NDF? Kalukuhan, katarantaduhan, no? Marlene Badyang and Bench, Gina Alabado, maraming tao news about ICC to arrest. Ano ang pwedeng action natin? Ang Supreme Court, hindi ko po alam dahil ang Supreme Court ay walang jurisdiction sa mga international entity na ito. Lalo na kung wala tayong treaty agreement anymore na umiiral. Ayun. The Supreme Court can only review official treaty agreements kung ito ba'y nakasaad at nakaayon sa konstitusyon, but not to intervene in the operations ng mga entities kagaya ng ICC. But, may but ito. Since the ICC is a bogus entity in as far as our country is concerned, that can be a ground na sabihin ng Supreme Court na ito'y panghihimasok, ito'y illegal, ito'y interventionist. Klaro. So balikan ko muna kung sino ang makikinabang at anong implikasyon. Crown Cellular, watching from Apari. Okay. Ang makikinabang po dito, hindi lamang ang pamilya Marcos, hindi lamang sila Romualdez at ang mga bulok at mga abusadong politikong kaalyado nila sa pagtanggal at pagkawala ni Pangulong Rodrigo Duterte by way of this bogus, very illegally controversial and scandalous use of the ICC arrest order against former President Duterte. Makikinabang ng todo-todo po dito ang mga totoo at tunay na kalaban ng mamamayan at ng ating gobyerno na ngayon ay ginagamit at kasangkapan na ng gobyerno nila Marcos upang maglunsad ng ganitong special operations of demolition job against the Duterte political camp. Sino po? Una, ang CPP, NPA, NDF na palugmok po ito ni former President Rodrigo Duterte dahil sa Executive Order number 70 o ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. And because of the NTF-ELCAC, si Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon benefited so much sa isang nalumpo at halos gumagapang na at gutay-gutay na communist terrorist group na CPP, NPA, NDF nang siya ay pumasok bilang administrasyong bago
after the Duterte government in 2022 June. Subalit, hindi niya ito binigyan ng halaga. Hindi niya ito binigyan ng malaking value na ito'y utang na loob niya sa mamamayang Pilipino sa gobyernong nakaraan kay Pangulong Duterte, ay ang kanyang ginawa through Martin Romualdez na pinsan niya, pumayag siya at kinonsinti nilang mag-asawa ang pagkasangkapan at ang gamitan at oportunismo na nagaganap sa pagitan nila Martin Romualdez at ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives. The reason na nanunumbalik at muling namamayagpag ang pag-rebound ng urban operations ng CPP, NPA, NDF to the point na sila na ang nagpapakulong ngayon at nagpapa-impeach sa Vice President, nagpapakulong sa mga lumalaban sa gobyerno sa kanila na kasabwat nila ang mga hilaw na komunista, samantalang sila ay pinoprotektahan at pinopunduhan. Number 2, isang proof that the CPP, NPA, NDF have their hands deep inside this kind of scandalous operation. Ang kanilang country lawyer sa Pilipinas ng ICC, ang pangalan niya, Attorney Cristina Conte. At ako po ay hindi nag-aalangang ina-identify na ito'y aktibo sa CPP, NPA, NDF as urban operative. At ito po ay opisyal ng grupong front organization na binuo ng Communist Party of the Philippines na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. So sila po ang nagmamaniobra dito sa ganitong kalagayan at pinapayagan ni Marcos at nila Romualdez sapagkat nagagamit nila upang wasakin at durugin ang political influence ng mga Duterte. Yan ang tinatawag na friends with benefits. No? Scratch my back and I'll scratch yours. Or birds of the same feathers, F together. Ayoko kasi gamitin ang flock eh. May iba pang word na katunog ng flock. Birds of the same feathers, F together. So sila yun. So CPP, NPA, NDF ang unang mamamayagpag, lalakas ang loob at ipapakita nila, you see, kaya naming ipakulong sa international court ang isang presidente na napakasikat. Wala kayong magagawa sapagkat siya'y mananagot sa pagwasak sa communist terrorism at paglaban sa amin ng mga komunistang terorista, ipapakulong namin siya. Wow, ang galing. Only in the Philippines. Papayag tayo, mga kababayan, na ang presidente na hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong measure of accomplishment na 90% ng armed terrorism capability ng New People's Army at puwersa ng komunistang terorista, pati urban and rural operatives at international operations nila, pinadapa at pinagapang at ginutay-gutay ni Pangulong Rodrigo Duterte. And yet, siya pa ang ipapakulong ng mga taong dapat ay nasa kulungan matagal na, kagaya nito nila Franz Castro at mga alipores nila. This is very scandalously terrible. Terribly. No? Pangalawa, dahil sa pagiging duwag at pagka-Poncio Pilato, no, ginagamit nila ang kanilang pagkamaro ba na maniobrahan ang sistema ng ICC, pinapalabas nila na sila Trillanes yan eh. Sila ang complainants dyan, wala tayong magagawa, may complainants eh. At dininig sila ng ICC. Pero alam natin na ang nagpupundo, nagpapagalaw sa mga grupo ng komunistang terorista, kina Ginoong Trillanes at pati kina Hontiveros, iisa lang. Si Marcos, si Lisa at si Romualdez. They are the ones behind this. Yung evil triumvirate. Ngayon, ano po ang implikasyon sa ating bansa nito? Tatlong bagay nakikita ni Ka-Eric. Una, magkakaroon po ng dislocation ang Duterte political camp. Samantalang si Vice President Sara Duterte, her hands will be full and tied down to this impeachment trial that will be soon to be initiated na ang trial sa Senado at mukhang magkakaroon ng special plenary session ang Senado purposely para manumpa sila senator judges. It appears that Sara Duterte will be tied down to defend herself so that she will not be eliminated from public office. And ang resulta kasi ng impeachment conviction kay Sara Duterte, she will be permanently disqualified to run
or become part of any public office in a government. Kahit barangay captain or barangay kagawad, hindi na siya pwedeng tumakbo o ma-appoint pa, mga kababayan. Kaya eliminate nila. So, samantalang wala si Pangulong Rodrigo Duterte at kapag nakuha nila si Pangulong Rodrigo Duterte at dadalhin na sa The Hague, Netherlands at doon siya sa pilitang ikukulong at ililitis siya with full media coverage international, magkakaroon po ng disgruntled situation within the organization at talaga pong inevitable magkakaroon ng serious political shake-up within the camp of the Duterte group at the minimum. At the maximum po, magkukulaps ito. Sapagkat sasabihin ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, ayan, kaya naming kuhanin, ipakulong at ipatapon sa Europe at sa korte ng ICC ang inyong rockstar president. Sino pa ang may lakas ng loob sa inyo na tumayo? Sige nga, subukan nyo. At may kalalagyan kayo. Exactly kung bakit yan ang dahilan kung bakit weaponized ang dalawang institutions ngayon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Weaponized ang Congress. Kung hindi ka madadala sa kaso, ipapakulong ka pa rin through contempt orders nila na very abusive and very illegal. At kung hindi ka madadala dito sa pa-contempt powers ng mga tuwadcom at tricom nila, doon ka dadalhin sa kaso sa korte ng kung ano-anong kaso kagaya ng ginagawa nito ng CIDG attack dog na si General Diwata ng gobyerno ni Marcos. Klaro? So, ang unang epekto at implication nito will be a total shake-up, a total situation na madidistract ang pangpolitikang kalagayan sa kampo ng mga Duterte. Habang nililitis at inaatake si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo sa loob ng Senado at ng Kongreso, dinudumog siya sa impeachment trial, dinudumog din si Pangulong Duterte ng kung ano-anong mga illegal na mga akusasyon at maniobra at siya ay sa pilitang kakalad ka rin papunta sa The Hague, Netherlands para humarap sa bogus at pakialamerong ICC o International Criminal Court, mawawala ng pamunuan ang Duterte political camp. Ang maiiwan, si Pulong Duterte, si Basti Duterte. I don't think that they have the capability to lead the Duterte political camp right away. Kung ikukumpara mo sa kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. But, walang choice si Basti Duterte at si Pulong Duterte kung hindi they have to level up and they have to lead the opposition group sakaling mangyari po ito. Sapagkat hindi sila titigilan ng gobyerno ni Marcos, ni Lisa at ni Romualdez hanggat hindi totally nalulumpo o napaparalyze ang Duterte political camp. So Basti Duterte and Pulong Duterte must learn to do political warfare as they join in the political warfare. Third implication nito mga kababayan, there will be a crippling and chilling effect sa lahat ng political opposition sa Pilipinas na kapag ikaw ay nanindigan at nagsalita bilang kritiko against the current administration of Marcos, his wife Lisa, his cousin Martin, yung triumvirate na tinatawag nating evil triumvirate sa Pilipinas, may kalalagyan ka, makukulong ka, mapiperwisyo ka, mawawalan ka ng suporta, mapiperwisyo pati ang iyong pamilya at ang seguridad mo, lahat ng buhay mo ay magiging perwisyo. Ito na yung sinasabi nila, ang bumangga, giba. Ito na ang gagawin nila. So the chilling effect and the crippling effect of the paralysis impact of operations of the ICC arrest against Rodrigo Duterte and the rolling out of the impeachment trial at the Senate against Sara Duterte will have a very devastating and serious political impact at the very minimum sa buong Duterte political camp. Yan, Jason Conol, ang gustong gawin nila Marcos, Ma'am Amy, and Mikay and Miguel upang hindi po manalo sa eleksyon ang mga kandidatong iniindorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Wow! At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba.
Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.